Not all who call his holy name will find their way, will feel no shame. Only those who follow the truth within, obey the Father, that's where life begins. All the loud voices, they lead astray, but Jesus is the truth, the only way. Enter through the narrow gate, for the gate is wide and the way is broad that leads to destruction in the false facade. Many walk that path and don't see the sign, but the gate is small and the way is divine. The road to life, oh, so few will find. In the light of love, leave the darkness behind. Salvation is a gift, it's not of our hands, not by the works or binding demands. It's free for the lost, for the weary soul. Come to Jesus, let him make you whole. If you thirst and hunger, just kneel down and pray. He's waiting there, don't let it slip away. Enter through the narrow gate, for the gate is wide and the way is broad that leads to destruction in the false facade. Many walk that path and don't see the sign, but the gate is small and the way is divine. The road to life, oh, so few will find. In the light of love, leave the darkness behind. Enter through the narrow gate, for the gate is wide and the way is broad that leads to destruction in the false facade. Many walk that path and don't see the sign, but the gate is small and the way is divine. The road to life, oh, so few will find. In the light of love, leave the darkness behind. In the light of love, leave the darkness behind. Not all who call his holy name will find their way, will feel no shame. Only those who follow the truth within, obey the Father, that's where life begins. All the loud voices, they lead astray, but Jesus is the truth, the only way. Enter through the narrow gate, for the gate is wide and the way is broad that leads to destruction in the false facade. Many walk that path and don't see the sign, but the gate is small and the way is divine. The road to life, oh, so few will find. In the light of love, leave the darkness behind. Salvation is a gift, it's not of our hands, not by the works. Yan, welcome back po sa ating The Narrow Gate Ministry. Live podcast po natin dito sa Facebook. Pastor Ramil, magandang gabi po muli sa inyo. Magandang gabi. Ay pinarito muli at mayroon po tayong bagong topic, Pastor. Po ay about sa saving faith. Ano po ba ang saving faith? At ano po yung pananampalataya na nakapagliligtas? At ano naman po yung pananampalataya hindi nakapagliligtas o yung tinatawag nilang dead faith? Yun yung i-discuss po. Diyan maraming nalilito ang mga tao, no? Oo nga po. Kung ano ba ang pananampalatayang nagligtas sa atin. Saan ba ito galing? At ito ba ay na-produce ng ating sariling intellect? O ito ba ay resulta ng paggawa sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng regeneration o pagkabuhay na maguli sa Espiritu? Ngayon, titingnan natin, no? Dahil yung iba, ang kanilang sinasabi ay meron daw malaking faith, may maliit na faith. Meron pong ganun, Pastor. Nag-reveal tayo. At sinabi nga ng Panginoong Hesus doon sa Syrophoenician woman, pinagaling niya, anak, binuhay yata niyan, maguli, no? Anak, matay yung anak, buhay. Hindi pa siya nakakita ng ganoong kalaking pananampalataya sa Israel.
Ang tanong ay, yung bang babaeng yun ay ligtas o hindi? Kasi under doon sa non-saving faith, may malaki ring pananampalataya. At may maliit din na faith. Under doon sa saving faith, meron ding malaki at may maliit. Ano kaya yung pananampalataya yun po nung salvation? Meron pong distinction ang saving faith at saka yung common faith o yung non-saving faith. At alam ito ng karamihan na ang non-saving faith ay katulad ng pananampalataya na meron ang demonyo. It's only in the intellect. Basahin natin ang Santiago chapter 2 verse 19. Kung ang pananampalataya ay nakapagliligtas, paano ang demonyo? Siya may sumasampalataya rin. No? Pero hindi siya maliligtas. Santiago 2:19. Yan. Okay, basa. Ganito po sinasabi. Sa Santiago chapter 2 verse 19. Sumasampalataya ka na ang Diyos ay isa. Hindi ba? Mabuti iyan. Ang mga demonyo man ay sumasampalataya rin. At nanginginig pa. Okay, so? May pananampalataya pala po ang demonyo. At ang demonyo ang may pinakamalaking pananampalataya kaysa sa lahat ng tao. Nanginginig eh. Dahil bakit? Siya ang mas maraming kaalaman. Siya ang may mas maraming kaalaman sa Diyos. Bakit? Dahil siya kasama ng Diyos. Nung hindi pa siya naging Satanas, ay siya ay isang anghel at arkanghel, no? Si Satanas ay dating kanang kamay ng Diyos. At ayon sa kila Luther, sila Calvin, Augustine, nagkakaisa sila na si Satanas ay dating si Lucifer, ang pangalan. Morning star. Siya ang morning star at siya ang nagtataglay ng lahat ng pinakamaganda at ng lahat ng katangian na higit, no, sa lahat ng anghel. At kaya nga siya ay inilarawan, no, sa Isaiah na siya ay na puno siya, no? Nabibihisan siya ng lahat ng mamahaling hiyas. At doon nga ay kanyang inambisyon na kanyang palitan sa trono ang Diyos. At yun ang dahilan kung bakit siya pinapagsak ng Diyos sa lupa. Ngayon, ang pananampalataya kasi ay depende sa kung ano ang kaalaman sa Diyos. You can only have faith in God if you know God. Ngayon, if you don't know God, you can still have faith. But that faith is a faith with wrong object. Maling pananampalataya dahil may mali siyang pinag-uukulan. Pero pwede ka pa rin na magkaroon ng lahat ng iyong mga hinihiling kahit na ang Diyos mo ay hindi tunay na Diyos. Dahil ang Diyos nga ay may common grace. No? Opo. Kahit pa makasalanan ng isang tao at siya sumasamba pa kay Satanas, ang Diyos naman ay walang paki doon. Iniibig pa rin niya yung taong iyon. Kaya nga lamang ang kanyang pag-ibig ay yung tinatawag natin na benevolent love. Doon sa mga tao na hindi nananampalataya sa Panginoong Diyos, Panginoon Kristo, sila iniibig din ng Diyos. Kaya totoo yung gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa buong sanlibutan. Cosmos, no? Cosmos. Hindi lang ang iniibig ng Diyos ay tao, kundi pati buong sanglilikha. Kaya nga ang buong sanglilikha ay palalayain din niya sa kabulukan, no? Kahit yung mga inanimate matter, Yes po. ay kanyang muli itong lilikhain at gagawan sila ng mga pisikal na katangian na hindi na naapektuhan ng kasalanan at hindi na mamamatay, hindi na magwawakas. Magiging immortal uli sa huling sandali o yugto ng panahon. Ngayon, okay, may tinatawag tayo na saving faith. At pag-usapan muna natin, kasi ang maraming mga pastor ay pinaghahambing yung faith sa Ephesians 2:8 and 9 at saka faith sa James 2:19. Yun ang madalas po natin, pastor, na napapansin. Pastor. At sinasabi nila na kahit daw may faith ka, kung wala ka daw namang gawa, ay hindi ka ligtas. Diba? So paano yung mga bata? Wala namang faith, wala ring gawa. Lahat sila hindi ligtas. Lahat sila hindi ligtas. Kasi children or infants who died in infancy cannot produce faith because they lack the intellectual capacity to understand God. So simply, they cannot have faith in God. That's why if
salvation depends on one's faith, produced by the intellect of a human being, then it would surmise that children or infants who died in infancy are in hell. So kaya nga therefore, Wow. kawawa naman. Walang katarungan naman para sa mga baby na ang Diyos din naman ang bumuhay sa tiyan ng kanilang ina. Pagkatapos ang Diyos din ang bumawi ng buhay. Pagkatapos bawiin ng buhay, dinala sa impyerno at pinarusahan doon magpakailanman. Kaya nga hindi ito matanggap ng mga Roman Catholic yung eternal torment for children. Kaya ang kanilang ginawa ay merong limbus infantium. Opo. Hindi nila matanggap na mga babies na namatay ay pupuntang impyerno. Hindi rin naman nila matanggap na sila pupuntang langit. Dahil naniniwala din sila sa original sin. No? Kasi yun ang common denominator among Roman Catholics at saka Protestants. They both believe in original sin. Because Augustine is the one who coined the term. And Augustine was and still is being revered by the Roman Catholic and by the Protestants Yes. as well. Lagi nila yung ginagawang, kumbaga, kino-quote nila lagi yung mga turo ni Augustine. Ginagawa nilang example ng legitimate Christian faith na meron ang lahat din ng Kristiyano. Kaya, okay, well, ganito yun. Yung sinasabi na faith doon sa James chapter 2 verse 19, ito yung intellectual faith. Hindi ito yung saving faith. At ang kinakausap din, mahalagang maunawaan, na ang kausap dito ni James ay mga Hudyo. Dahil si James ay nagpastor sa mga Hudyo. Kaya nang siya sumulat, he has the Jews particularly in his mind. At siya yung kanilang tinuturuan kung ano ba ang saving faith. Kasi maraming Hudyo ang nasasabing may faith. Pero nagtitiwala sila sa kanilang gawa. Hindi yung sa gawa ni Kristo. Kaya nga, ang taong nagtitiwala sa sarili, kakayahan, ay hindi makagawa talaga ng tunay na kabutihan. Kaya nga, akala nila nakakagawa sila ng mabuti, pero sa totoo ay sinasalungat ng kanilang gawa yung kanilang pananampalataya. Kasi wala naman talagang taong makakayang sumunod sa Diyos sa kanyang sariling likas na kakayahan. Kaya nga, pag hindi converted ang isang tao, pwede siyang magpanggap na siya ay Kristiyano. Pwede siyang nasa loob ng isang community ng mga believers. Sabi niya, born again din ako. Oh, born again din ako, di ba? Reform pa nga eh. Sabi niya, dumalo nga ako sa mga reform eh. Kaya ganito, kilala niya lahat yung mga reform na pastor. Dumalo siya sa lahat ng reform church. Pero ang gawa niya, hindi nakikitaan ng pagbabago. Dahil yung kanyang pananampalataya ay katulad kay Satanas. Non-saving faith, intellectual lang. Ganon din ang mga Hudyo, no? Naniniwala sila sa Diyos intellectually. Pero hindi sila converted, no? Volitionally, they don't commit their lives to God. They still trust their own work to save them. They still trust in their obedience to the law of Moses. Na dahil sa pagsunod ko sa kautusan ni Moses, ay nagliligtas ako. Kaya ang kanilang pananampalataya hindi magliligtas dahil ito ay intellectual lamang na faith. At nasa under sa intellectual faith, yung tinatawag natin na common faith. Kasi ang intellect natin, nagpuproduce siya ng faith na pangkaraniwan sa lahat ng tao. Kahit hindi ligtas, ay may faith sa Diyos. Gaya noong tinatawag natin na healing faith. Diba? Kaya maraming tao pumupunta sa mga crusades ni Benny Hinn, sa mga prosperity gospel preachers. No? Ma-attend sila sa mga crusades. Dahil naniniwala po sila na sila ipagagalingin. Oo. Healing. Healing. Kaya nagpunta sila roon, ang sadya nila ay para gumaling sa karamdaman. At pwede naman silang pagalingin ng Diyos kasi nga, ang Diyos naman nagpapagaling naman kahit naman kanino kahit na hindi Kristiyano. So, kaya yung kanilang pananampalataya sa Diyos, dahilan lamang sa paggaling sa kanilang katawang lupa, papagaling doon ay talagang may bisa sa iba. No? Talagang pinapagaling sila ng Diyos. Kahit na ang preacher ay false teacher.
Kahit na false gospel ang pinapakinggan. So it doesn't matter dahil ang Diyos na ay nagpapagaling. Sina Aman, no, nakitongin, no, na isang Syrian na pinagaling ng Diyos. At sabi ni Elijah, no, si Elijah, sabi ni Elijah, pumunta ka sa ilog at magugas ka, maligo ka. At siya pinagaling din ng Diyos. Pero hindi siya mananampalataya, no, sa tunay na Diyos. So ibig sabihin, yung healing faith cannot be equated to saving faith. You can be healed, but you can't be saved if you don't have the saving faith. You can be healed, you can prosper materially. But if you don't have the saving faith, you can just have those material possessions. And God would gladly provide for you because He is good, He is merciful enough to hear even the prayers of the unrighteous. Tandaan natin Matthew 5:45, no? Ang sabi doon, anong sabi doon? Pinapaulan niya. Nagpapaulan siya ng ano ba? Bibigay siya ng biyaya sa mabuti at masama. Parang Pinapaulan niya, no? Pinapaulanan niya ang masama at mabuti at pinasisikat ang araw sa masama at mabuti, sa mga matuwid at sa mga makasalanan. O kita mo na. So kahit ang Diyos ay pantay ang pagtingin, no, sa kanyang common grace at sa kanyang benevolent love, ay pantay-pantay ang kanyang pagtingin sa lahat ng tao na sila hindi niya pinagkakaitan ng pagpapalang pis. Kasi ang Diyos ay hindi tulad sa tao na naghihiganti. Hindi gaya ang Diyos ng tao na pag nasaling ang pride, pag nakakahanap ng pagkakataon, gaganti siya sa paraan na hindi halata. Pero ang Diyos, dahil nga siya ay mapagbiyaya, siya din naman ay makatarungan, kaya nga may hele. Kahit sa lupa ay pinagpapala, yung makasalanan, parang baboy lang sila, no? Pinapataba, binabaho, nililiguan, kinakamutan. Ba? Yung iba nga, no? May isang mayor sa Makati, nilalagyan pa ng aircon ang mga baboy. O, di ba? Sa business niya, parang lumaki agad. At saka lumusog. Hindi humingal. Parang mabilis ang pagtaba. Pero ang baboy. Bakit siya pinakakain na? Habang, before siya katayin? Kasi kailangan siya mataba. Mabenta. Ganon din ang mga hindi mananampalataya. Hindi sila pinagkakaitan ng bahog. Pinaliliguan din sila ng Diyos. May ulan. Doon sila kumukuha sa mga balon. Pantay na galing din sa tubig nila. Pantay. Kaya yung unbeliever po at saka mga mananampalataya, pantay lang yung blessing. Material blessing. Ngayon, ito yung magre-refute sa prosperity gospel. Na ayon sa prosperity gospel, as long as you have enough faith, parang yung faith ang magdidetermine, yung paniniwala mo sa Diyos ang magdidetermine sa pagpapala na ibibigay ng Diyos sa'yo. Kung gaano kalaki yung faith mo, ganoon kasagana yung mga material blessing. Oo. At ang tanda na malaki ang faith mo ay yung laki ng iyong love gift. O yan ng iyong tithes o ng iyong offerings. Sa church o sa pastor. Sa church. Mas maganda diretso sa pastor para mas malaki ang biyaya. Pero sa lungat, ang katuruan ng prosperity gospel sa nakikita natin sa mundo. Dahil even Buddhist, makikita mo, mas mayaman sila sa Kristiyano eh. Maraming Buddhist na talagang, yung mga Chinese Buddhist dito, no? Bumubuo nga sila. May yung ang isang grupo ng mga Buddhist dito sa Sampaloc, dito sa Santa Mesa, no? Meron silang libreng opera sa mata. O, di ba? Walang bayad. Perfect talaga na free. Wala yung mga hidden charges. Magpalista ka, tatawag ka, ipapalista ka. Hindi ka na kukunan ng picture eh, basta pangalan lang. Tapos pag nag-schedule sa'yo, pupunta ka, uoperahan ka agad. Parang yung pastor, yung isa rin, yung may isang nagtanong po sa yung sinagot tanong sa catechism. Siya ay libre yung pagpapa-hospital po niya, yung pagpapa-dialysis niya. Pero yung hospital line, pag-aari ng Buddhist. Kaya charity din nila. Kaya tanong po niya kung ito ba ay hindi kasalanan. Yung nanandun siya. Samantalang siya ay mananampalataya. Maganda yung kanyang nararamdaman, pero mali ang kanyang pangunawa. Dahil nga Matthew 5:45, ay ang Diyos din naman ang nagpala sa kanila. So marapat lamang din naman na ibahagi din nila sa iba.
mananampalataya man o hindi, ang pagpapalang ibinigay ng Diyos. Kaya hindi yun unfair. At yun ay tama lang na tayo makinabang din sa mga hindi mananampalataya. Kasi galing din sa Diyos yun. Dahil galing din naman sa Diyos yung blessing nila. Ngayon, kaya lang, kung alam naman natin galing sa illegal yung ibibigay sa atin, naroon naman yung ating tinatawag na pag-uusig ng butil. Yung ating pagpaninimbang o paninimbang kung ito ba ay hindi nakakatisod sa ating sarili. Paninindigan, hindi tayo natitisod sa ating ginagawa. Ngayon, ang ng iba, huwag mo naman na daw itanong. Kung saan galing. Para hindi na Para magkasama. huwag ka ng konsensyahin. No, para hindi na konsensya yun. Kasi ginamili. Alam ko sino nagsabi. Si Tito Ed. Kayo kasi, inaalam nyo pa eh. Ganun pala, Oo, yun. Very tolerant. Pero sa isang tunay na pastor at sa akin lamang na pananaw ay dapat din na inaalam. Dahil baka naman ginagamit na lang ang iglesia para yung parang pampalubag loob sa kasalanang ginagawa. Na alam mo namang illegal yung kanyang trabaho. Ay ikaw naman ay tuwang-tuwa habang nagbibigay naman ng ikapo. At hindi mo na rin siya masagasaan. O ayaw mo nang ituwid yung mali. At pag sa sermon mo ay iniiwasan mo yung mga talata sa Biblia na pwedeng makatama sa kanyang ego. At dahilan upang mabawasan ang iyong offering linggo-linggo. Yun ang mali. So, may pananagutan tayo na hindi lamang na tumanggap, kundi alamin din natin, no? Kung halimbawa ay questionable na. Okay lang sana kung taong yun talagang may negosyong malaki. Pero kung biglang yun ay nag-donate ng 1 milyon, wala namang, may amla nga ang gobyerno, di ba? Tayo wala. Ang gobyerno, pagka na-trigger yung bank account, napansin na wala ka namang deposito sa loob ng 1 taon. Ang deposito mo lang, 5 piso. Hindi. Biglang 100, 1,000. Tapos bigla ka nagkaroon ng 20 million. Teka, hinala yun. Gayun din naman, tayo rin ay mayroong sense ng tinatawag na discernment na, teka muna, ito bang aking tinatanggap mula sa isang kapatiran na ito'y driver lang. Yung pala nag-i-starter. Di ba? Imposible naman kasi itong makapag-produce ng ganung kalaking pera. Malibang kung nagsugal at nanalo. Nanalo po ng milyon. Yes, kaya wag nating konsintihin. Maliban na lang kung di mo alam. Kasi hindi mo naman kinukonsinti pag di mo alam. Yun eh. Ang pagkonsinti ay yung wala kang kaalaman. Yung hindi pagkonsinti ay wala kang alam. Pero ang pagkonsinti ay yung alam mo naman. Pero hindi mo na lang pinapansin. Gaya ng isang pastor na nagba-Bible study sa isang tabing dagat, baybaying dagat. Tapos ay enjoy siya pagsisermon every Bible study. Enjoy siya sa pagtuturo dahil ang daming dumadalo. Ngayon, dahil wala siyang discernment, siya naman ay talagang bombastic, no? Gusto lang talagang mag-tricks. Talaga namang, tapos may nag-donate. Sabi niya, okay to Tuwan-tuwa. Sinusulat talaga, no? Mga verse, ganyan. Only to find out na yun pala, itinataya sa loteng. Yung alam mo yung ending? Po, loteng. Ay meron kasing isang nag-Bible study, yung John 3:16, itinaya, 3:16. Nanalo, di nag-tithes. Tapos pinamalita sa mga tao. Alam niyo, sabi niya, yung pastor talaga, blessin ka pagka nakinig ka. Yun yung mga hindi pananampalatayang hindi tunay. Diba makikita mo yung intensyon eh. Kaya nga, pag ang intensyon ng isang tao sa paglapit sa Diyos, sa pagdalo sa Bible study, o sa paglilingkod sa church, ay pansarili. Hindi yun tunay na faith. Isa yun sa tanda, na yun ay common faith. Yun ay faith for something, not for someone. Not for God. For something lang. Only for the gift, but not for the giver. Sa mga material na ba? Yes. Kaya nung malaman niyang ganun, itinigilan niya. Kasi baka manalo ng manalo pa eh. Diba? Pag nanalo uli, sisikat na siya isa para siyang may mystical powers. Wow. So, diba? Hindi mo naman pwedeng panindigan dahil nga mali. Kaya sinabi na lang niya na huwag na po kayong huwag kayong tumayanan sa wedding. Kasi po, mali ang wedding, mali ang loteng. Ending, mali po yan. Ang ending nyo ay sa impyerno. Kaya kailangan nating ituwid.
So mayroon din tinatawag tayo na healing, yung financial faith. At yung karamihan sa prosperity gospel kaya dumadalo. Financial faith. Ibibigay nila lahat para kumita o para bigyan ng Diyos ng pera. Suhulan, Pastor. Susuhulan nila. Kaya nga ang mga pastor naman naghahanid sa pera, gagamitin yung Malakay 3Gs. Nahalata nila kasi. Every Sunday na Every lang. Sunday, oo. Yun naman yan bro, hindi nakakahalata kasi lunod sila dun sa pangako eh. Kumbaga, they are blind followers. They cannot see the real intent of the preacher. Also because they tolerate the false teachings because they also feel good about having money and more of it. Kaya nga pag sinabi nila na mas malaki ang ibinigay mo sa Panginoon, mas malaki ang iyong kapalit. Malaki ang kapalit niya. The bigger the faith, the bigger the blessing. Na-challenge nga nila eh. Diba? Sa TV nga, may oras pa. May timer. Oo po, no? Hanggang ganito na lang. Hanggang ganitong oras, hanggang alas 10 Hindi ka lang. na pagpapalain. Kasi may malaking pangangailangan yun eh. Sasarado na yung ano. Oo. Diba? Replay pala yun. Replay lang pala. Ilang beses na pala yun ay pinalabas. Ay kumikita pa rin. Kasi nga ang tao ay gullible. Ang tao kasi gullible pagka natatouch yung kanyang need. Kaya ang tawag natin sa mga ganyan ay meeting the felt need. Not the real need. Ang felt need, yun yung mga pangangailangan. Yung nararamdaman nilang kailangan kong gumaling, kailangan kong magkapera, kailangan kong ma-meet yung aking financial na pangangailangan. Magtutuition na ang anak ko, pasokan na. Eh, may pangako si pastor. Pagka ito ibinigay ko, dudublihin. Babagsak yung biyaya. Babagsak ang, sabi doon, bubuksan ang durungawan ng langit at ibubuhos ko sa inyo ang masaganang pagpapalang walang sapat na kalagyan. Matindi. Niliteral nila yun. Ay pagka ganoon, niliteral mo yun, walang sapat na kalagyan. Ay siksik na siksik ang bahay mo, di ka na makagalaw. Diba? Siksik, liglig, umaapaw. Na-imagine ko tuloy yung lote ko dun sa siklig talaga eh. Yun ang umaapaw talaga. Blessing na nga, nilagyan pa ng blessing. Oo, talaga. Kasi pwede yung perahin eh. Tambak yan eh. Kaya lang, bago mo makuha, 500,000 din. Kaya curse din. Curse pala yun, hindi pala blessing. Kasi hindi mo makukuha basta. Sobrang dami na pala, nagiging curse din ang blessing. Kaya pala ganun. hindi mo na siya matouch eh. Kasi nga sobrang dami. At litong-lito ka na, anong gagawin ko rito? Wala ka ng maplanong gagawin eh. Kasi mawawalan ka ng puhunan. Dahil puhunan din yon pag ilan puhunan. Pero pag napuhunanan mo yon, the more you give, the more you produce, sabi nila. Yun. So, at maraming tao na nahihibang sa prosperity gospel. Until now kahit na mayroon ng ganitong mga podcast na talagang nag-i-expose, no? Eh talagang pilit pa rin silang naniniwala roon. Kasi baka mawala. Kaya pala po, Pastor, mahalaga talaga itong PNG na patuloy na i-expose po natin itong mga prosperity. Nagbibigay tayo ng warning dun sa mga hindi po masama ang prosperity. Ano po, Pastor? Pero pag prosperity gospel, yun ang masama. ito masama. Ang pagkakaiba kasi ng prosperity na biblical ay yung iyong prosperity ay hindi produce ng iyong faith. Yes po. Kundi talagang biyaya ng Diyos kahit ano pang faith meron ka. Hindi siya nakadepende sa laki ng faith, hindi siya nakadepende sa obedience, hindi siya nakadepende doon sa talagang die-hard kang followers, o hindi nakadepende sa laki ng bigay. para pong may kapalit lagi yung paglilingkod mo. Parang pagsunod mo, susunod ako sa Panginoon, bibigyan ako. May kapalit eh. Dudublihin ng Panginoon. Binablockmail. Alam mo yun ang tawag, spiritual blackmailing na parang, sinabi mo eh, sabi mo, subukan kita. O diba, nangako ka, bubuksan mo ang durungawan ng langit. Kaya subukan kita. Hindi pwedeng di mo gagawin ito kasi sinabi mo. So nangyayari, you are using God's words against Himself. And who are you to do that?
Parang ayun, yung nga po yung binablackmail. Madalas po ako nakarinig yan, Pastor. Nagpipray. Panginoon, sapagkat ito'y sinabi mo na kami yung pagpapalain. Yung ganun, kapag ka kami ay naging tapat sa iyo. Diba? May mga ganun. Talagang sinasabi pa sa prayer. Sa prayer, meeting po. Sinabi mo po na pagagalingin mo basta may faith. Yan, yung ganyan. Tapos, ang totoo ay inuutusan niya ang Diyos. Sa halip na magmakaawa, na Panginoon, mahabag ka sa akin. Pagalingin mo ako. Ang sa kanya ay, sinabi mo po eh. Dapat gawin mo. Parang, ano, O ngayon, magbibigay ako. Tapos pag nagbigay siya, sasayaw-sayaw pa. Kasi dapat daw ay cheerful. cheerful. Kaya nililiteral, nagtatatumbling. Meron ano? Cheerful daw kasi dapat eh. Dapat yung giving. O kaya naglululukso. Meron ako napanood na isang negro eh. Agang nagtatumbling pa. Papunta doon sa unahan eh. Galing doon sa likod, talagang tumbling siya, sayaw. Mag-i-strat. Tapos eh pagdating doon sa ano, talagang isinyot na gano'n, no? Akala nila yun ang cheerful giving, literal na kailangan pakita mo sa tao na masayang masaya ka. Kaya pag hindi nabigyan ng kapalit, yun, lungkot. Titigil. Hindi na mag-church. Hindi na mag-church. Kaya nga kasi, ang motibo kasi, ayun lang, hindi niya totoong mahal ang Diyos. Kaya nga yun yung false faith. Yun ang faith na meron din ang demonyo. Hindi kayang ibigin ng demonyo ang Diyos eh. Kinamumihian niya ang Diyos. Kahit bilib na bilib siya sa Diyos, na kayang gawin ng Diyos ang lahat. Pero ayaw niyang mahalin ng Diyos. Kasi likas sa kanya na siya'y lumaban. Alam niya kasi na nakatakdaan na siyang maparusahan. Kaya ginagawa na niya ang lahat upang hadlangan ang kagustuhan ng Diyos. Na akala niya, lumalaban siya. Yung pala, siya pala ay piyesa din lang ng Diyos sa isang chess game. Na siya man pala ay ginagamit din ng Diyos para masunod din ang kalooban ng Diyos. Pero hindi po alam ng isa atanasyon. Siya ay piyesa lang din. Hindi. Ayaw niyang tanggapin. Alam niya pero ayaw niyang tanggapin. Kasi si Satanas, ang pinakamagaling na liar, na kahit sarili niya, ay nalinlang na rin niya. Self-deceit. Kumbaga, yung katotohanan, pinipilit na niyang takpan ng kasinungaling. Sa kanya. Self-deluded, ang tawag doon. He is the best, by the way. He is the best of all. Kumbaga, praise. Kasi siya praise and worship leader. Napakagaling niya. Formerly, he is the most favorite of God na anghel. Diba, may paborito rin pala ang Diyos. No? Kaya nagyabang po siya. Kasi kaya nga may pinili ang Diyos eh. Kahit sa anghel, may piniling maging arkanghel. Hindi pwedeng lahat arkanghel eh. Pero ayaw nilang tanggapin na ang Diyos pumili. Diba? Sa anghel pa nga lang may pinili na, mayroon ding pinili na para sa Diyos na hindi niya pinahintulutang magrebelde. Sabi po nila, Pastor, gusto nila lahat eh. Walang pinili, lahat, all. Kaya kung lahat ay pinili, di pati lahat ng anghel ligtas din. Mag-umpisa tayo sa anghel. Kahit yung nagrebelde. Nagrebelde, liligtas pa ba yun? So hindi po pwede yung universalism. Hindi rin pwede yung Arminianism na ikaw ang pipili sa Diyos. Ako po. Ngayon, meron din tayong tinatawag na traveling faith for safety. Pag naglalakbay o pagka yung lulan ka ng isang locomotive, ay nagpe-pray ka na huwag mabangka yung sasakyan. Na ingatan mo ng banal mong dugo ang sasakyan ito. Balutan mo. Pag nabalutan ng dugo yun, yung salamin, lalong hindi makakakita yung driver. Madidisgrasya tayo. Madidisgrasya lalo. Kaya sabi ng isa, huwag mong balutan ito. Makakatikit ka sa akin. Kasi nililiteral na akala nila yung dugo ni Kristo, literal na babalot doon sa sasakyan. Para nga naman ay safe daw yung sasakyan. Mystical blood. Sabihin po, magiging malansaya. Babalutin mo ng dugo eh. Ang hirap kayang i-viper yun. Diba? Dugo yun eh. Kahit lagyan mo ng tubig, lalapot yun eh. Talagang mali ang pagkaunawa ng maraming mga born again. Mali po talaga yung term na yun. Maling-mali. Yung dugo. Kasi may isang katuruan na yun daw dugo. Dugo daw ng Diyos. Dahil si Kristo daw ay Diyos, yun daw dugo ni Kristo, dugo ng Diyos. Ang problema, bilang tao, kaya nga siya may dugo, ang Diyos walang dugo. Bilang tao,
may dugo siya at naniniwala ako na kasi sabi nila may mga bali-balita, may mga false teaching na mayroon daw natagpuan na mantsa daw ng dugo ni Jesus doon daw sa bundok ng Kalbaryo, no? Doon sa Golgota ngayon. Doon natuklasan daw nila yung tapat daw ng pinagpakuan may dugo, buhay pa daw. Tapos daw ng kanilang i-check kung ano ang ano yung tawag doon, blood type. Wala daw ka-blood type. They concluded na this is the blood of Christ. Ang problema, the blood type of Christ is the same with the blood type of Mary. Kasi yung dugo niya galing kay Mary. Ang laman niya galing kay Mary. Therefore, lahat ng mga namana niya, lahat ng katangiang physical ni Mary. Wala po siyang mystical Walang mystical na katawan. na sasabihin. Nung siya maging tao, there's no such thing as mystical blood or mystical body. It's the same body of ordinary human being. The same blood. Nagkakasakit din siya. Kaya lang di sinabi. Kasi ang lahat ng tao nagkakasakit. The only thing that he did not commit is sin. Isa lang. Napapagod din po siya. Napapagod din siya. Kaya nga siya naiyak eh. Kasi siya ay napagod. Siya ay na-discarril ang kanyang, yung kanyang emosyon dahil siya ay iniwanan ng mga alagad. Meron pa nga po, Pastor, pagkataon na sabi ng mga scholars doon sa Garden of Gethsemane, siya ay na-depress doon eh. Sa yung impression nila doon sa emotion ni Jesus Christ during that time ay nakaranas siya ng depression. Sobrang bigat ng kanyang tatanggaping parusa. As human. Naranasan. Kaya di ba yung luha niya itumulo na parang malalaking patak ng dugo. Tama. At may scientific explanation na pwede pala talaga na mangyari yun sa isang tao na sobra yung emotional turmoil. Pwede din. Na yung dugo ay talagang lumabas sa mga yung tagusan ng pawis. Grabe ang kanyang yun. Sobrang paghihirap ng kalooban. Yung stress, yung pain, emotional pain. Saka alam niya ang magaganap na sakit na mararanasan niya Sobrang sakit. Na-imagine niya. Pero Bilang tao. yung po, Pastor, siguro kaya po nakaya na niya yun dahil yung banal na spirito talaga nasa kanya. Puspos siya ng banal na spirit. Kaya kung ordinaryong tao ka lang, Hindi siya tatagal. Kaya nga ang Panginoong Hesukristo hindi nagkasala dahil siya ay banal. Kasi may banal na espiritu. Sila ay magkaisa na iisang Diyos. Yun lang ang hindi niya ginawa, yung magkasala. Sa isip, sa salita at gawa. At mismong si Pedro ang nagsabi na hindi man lang nasumpungan ng kahit isang kasinungalingan ang kanyang lahi. So yun yung isang ordinary faith, yung traveling faith. Mayroon din na tinatawag na tayo na yung faith in faith. Faith in faith. You have faith in your own faith. Nakaya ko to. Ito yung self-faith. Na may tiwala ka sa sarili mo na kaya mong gawin ng isang bagay. Kaya you can have faith in your own faith. Nakaya mo in yourself that you can do anything that you want to do. para pala po yan, Pastor, self-confident. Yes. So, Confidence. ito yung dinedevelop nila Joel Osteen. Yung I am. I am beautiful. I am rich. Kahit hindi. I'm strong. I'm strong. I am blessed. I am healthy. Kasi daw, yung power of words, yung positive thinking, kailangan mo siyang i-practice para mag-a-attract ka ng aura na yon. Kung lagi kang positibo, ma-attract mo yung energy na yon, na positive energy. At yung mga katabi mo rin, mga tao din sa paligid mo, mahahawahan mo ng positive energy. Yung faith mo ay maipasa mo rin sa iba. Hawa lang po. You should have faith in your own self. In what you can do, in your capacity, in your ability, in your talents. No? You can do great things for God because you are a unique child of God. Wow. You are unique. You are special.
Labas noon, little God. Ayun ang ibig sabihin po nun. Pinapaganda na yun. Pinapaligoy-ligoy lang, pero yan naman talaga ang ibig sabihin. Saka yung isa pa ay yung everyday faith. Ang lahat ng tao nagpa-practice ng everyday faith. Halimbawa, you have faith in that chair, that chair is strong enough to carry you. Oo So nga. faith yan. Nagtitiwala ka, hindi mo na chinek. Hindi natin. Yung jeep, naniniwala ka na pupunta yon sa Quiapo dahil dati mo nang sinasakyan at may karatula naman. So everyday faith. You practice faith every day. Di ba? Yung paglalakad mo, alam mo hindi ka masasagasaan. Dahil naniniwala ka na ikaw ay ingatan din ng Diyos. No? So everyday faith, we practice faith. And by sardinas, hindi mo na chinecheck kung anong laman. Pag sa galing, pag sa tindahan. Alam mo, sardinas. At alam mo ring ligo yun, laman. Hindi siya mikado. Oo, may nakalagay. Pero kahit di mo nakikita, naniniwala ka na yun ang laman. Dahil may faith ka na hindi ka lulukuhin ng manufacturer. Dahil kung ikaw ilulukuhin ng manufacturer, masisira sila. So you have faith in institutions. You have faith in the government. You have faith in other people. Yun yun. Diba? Yun yung common faith. Everyday faith. You have faith that, in a certain public official na siya'y titino, na siya'y matino. Kaso hindi. Afterwards, pagkatapos mo maiboto, ay yung pala, kurakot. So nawala na ang faith mo sa kanya. Yun yung faith kasi is sometimes translated into trust. You trust other people, you trust yung mga offices ng government na sila mag-assist sa'yo. Kahit nagdududa ka, ano kaya, tulungan ako ng mga to? You still have faith. You still exercise the trust. Pero yung lahat ng yun, hindi makapag-save. Yun. So, napakalawak pala po, Pastor. At may malakas din na faith at mahinang faith under sa common faith. Halimbawa, mas malakas ang faith niya na siya yayam kaysa sa'yo. Ikaw, mahina ang faith mo, kaya kukunti ang iyong bigay eh. Di ba kaya mini-measure nila sa bigay, di ba? Kasi may measurement sa kanila yung faith. Yung Syrophoenician women na pinagaling yung anak. Di ba? May faith siya sa healing. But doesn't necessarily mean naligtas yun. Yung centurion, di ba? Sabi niya, ako po ay leader din, may utusan din ako eh. Sabihin mo lang nagagaling yung aking alipin eh. Naniniwala akong gagaling siya. Huwag mong i-equate yun sa saving faith. So Kasi ang faith niya ay doon sa healing eh. Kaya nang sabihin ng Panginoon, hindi rin ako nakakita ng ganitong pananampalataya sa Israel. Hindi ibig sabihin na iligtas yun. Kasi may measure din ang faith ng common faith. Noong non-saving faith. May measure din siya. Kaya nga may nagpapakamatay, nawala na sila ng faith. Sa kanilang sarili, sa Diyos, sa pamilya, nawala na sila ng hope. Lagi kasi magkadugtong ang faith and hope. You hope because you have faith. Without faith, there's no hope. Because hope is anchored on faith. Diba? And that's the reason why you love. That's why these three are always together. Hope, faith, and love. Ngayon, ang problema ay ini-equate kasi ng tao yung non-saving faith gaya doon sa James. At sasabihin, hindi ligtas yun. Talaga namang hindi ligtas yun eh. Hindi naman talaga naligtas yun kahit kailan. Kung ang pananampalataya ng isang tao ay parang sa demonyo, mulat sa pool, hindi yan nagbago, huwag mo ibilang na Kristiyano yan. Isa lang siyang ordinaryong tao na nananampalataya na sa kanyang sarili. Kaya nga hindi siya maging matuwid. Hindi rin siya makagawa. Anong gagawin niya? Kasi nga, patay eh. Patay ang kanyang faith. Patay ang pananampalatayang walang gawa. At because they cannot produce the faith that saves, their work is also dead. The same with their faith. Kasi sinong tao ang makakagawa ng perpekto ng kautusan, makakapulpil, kung wala siyang faith na tunay. Wala talaga. Ngayon, ang pinapatungkulan dyan ni James ay yung mga nagsasabi na may faith sila. Pero hindi totoo. Kaya nire-refute nila ni John.
Ani James, sabi ni James, faith without work is dead. Kaya kayong mga nagsasabing may faith, kaya kita mo in the word, nagsasabi, nag-claim. Only claiming but without the authority, without the right, no? Without the real stuff. Wala naman talaga sila. Pero nag-claim lang silang meron. Kaya nga hindi sila makagawa ng mabuti kahit pilitin nilang gumawa. Dahil hindi naman yung faith nila is dead eh. Hindi galing sa Diyos eh. Yun. Ngayon, ang definition natin ng faith sa Reformed Theology ay nasa Ephesians, yung saving faith. Ang saving faith ay nasa Ephesians chapter 2 verse 8 hanggang 10. Pakitingnan natin yan. Sabi po natin. Ito ang unique sa Reformed Theology. That even the faith that saves is not ours. It is gift of God. It is not produced by our own intellect. It is not produced by our own ability to understand things. In fact, we don't have the ability to understand God. How can we have faith if we don't have ability to understand God? How can we have saving faith if we are dead in transgressions Yes. and sin? Yes. Okay, sabi po natin. Okay, basa. Ito po sinasabi sa Ephesians chapter 2 verse 8 hanggang 9. Sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ang kaligtasan ito ay kaloob ng Diyos at hindi sa pamamagitan ng inyong sarili. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang dapat ipagmalaki ang sinuman. Ano pa yung text? Sabi po sa 10, sapagkat tayo nilalang ng Diyos, nilikha sa pamamagitan ni Kristo Jesus, upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti. Iyan ang layuning ng Diyos para sa atin noong una pa man. And i-dissect natin. Ano po? Ang sabi diyan ay, for by grace, gar, for charity, by grace, you are saved. Unahin natin yung first phrase. Bakit daw tayo naligtas? Dahil sa biyaya. Dahil ba sa faith? Kaya minsan, may mga maling phrases ang mga kahit reform pastor. Pagka sinabi mang you are saved by faith, namamali. Kasi ba, your faith saved you. Oh. Sinabi din iyon dun sa ng Panginoon Jesus sa mga ng mga napagaling niya, di ba? Oh, pero yung faith na yon hindi naman saving faith eh. At na-save siya dun sa kanyang predicament eh. Dun sa kanyang earthly na problem eh. Kasi ang laging pag sinabing save, agad-agad soul. May context kasi eh. Ano ba yung ginawa sa babaeng yun? Di ba? Yung nakahawak sa Panginoong Kristo, di ba? Na dinudugo ng matagal na panahon. Di ba? Tapos ay ang Panginoong Kristo kasama ng karamihan, nasa crowd. Ngayon, ang faith ng babae, pag mahipo man lang niya yung laylayan ng damit ng Panginoon, ay siya gagaling. Anong faith yun? Healing faith yun. Healing faith. Hindi naman sinabi doon na yung babae ay pag siya nakahawak sa Panginoon Jesus ay maliligtas ang kaluluwa niya. Wala po. Yun ang context. So ang context doon, yung faith niya sa healing na makakamit niya. Kaya sabi sa kanya, iniligtas ka ng faith mo. Pagkatapos, babaguhin ang context. Kita mo na. Oh, naligtas yung babae na yun sa impyerno. Tingnan natin ang context. Hindi impyerno eh. Dinudugo eh, tapos impyerno. Sa bagay, impyerno na rin yung dinudugo ka araw-araw sa loob ng dekadang na panahon. Kumbaga, parang ikaw din, nabubuhay na, natakot ka na, bakit ganito, paano ko gagaling, dinudugo. For unknown reason. Pero biglang naampat ang pagdurugo at hindi na siya dinugo. No? Naramdaman niya na may kapangyarihan, dumaloy sa Panginoong Kristo patungo sa kanyang katawan. Tapos ginagaya naman ng mga charismatic. Parang ganun din. Emosyon lang naman yung kanila eh. Hindi naman sila ang Panginoong Kristo eh. Alam ba kung ano yung naramdaman ng babae? Hindi mo naman alam, wala ka naman doon. Kasi kukumpara mo yung iyong endorphin. Endorphin. Na na-trigger yung iyong emosyon dahil nakamit mo yung gusto mong makamtan. Kaya ikay na-elated, na tuwa ka, na sobrang saya. Na parang ang pakiramdam mo, nakasyabo ka. Di ba? Ganun yun eh. Pag sobra kang saya, nakuha mo yung gusto mo. Tapos sasabihin mo, yan ang naranasan ng babae. Hindi. Bukod yun. Panginoong Hesus yun eh.
Iba yun eh. Powerful yun. Eh, sino ba yung pastor mong hinawakan na yan? Eh, yun ay under kay Benny Hinn na false teacher. Yun. Diba si David Diga Hernandez pala yun? Na ngayon sumisikat, nagpapatumba rin. Parang ilang beses na natin in-expose yan, Pastor. Hindi pa rin natauhan yung iba. Dami pa rin Pilipino na like ng like. Baka kailangan po natin iulitin. Oh, sige, digahin natin. Si Diga. Tigahin ulit natin. Medyo sumisikat. So for by grace, charity, by grace, ang nagligtas grace. Kakita mo, pinagbukod. For by grace you have been saved. Hindi sinabing, for by grace and faith you have been saved. Hindi rin sinabing, for by faith you have been saved. Kasi hindi nagliligtas ang faith na pansarili. Mayroong faith na nagliligtas at yun yung faith na kaloob ng Diyos. Tingnan natin. For by grace you have been saved. Ang sabi ni John Calvin dyan, that's the meritorious cause. By is the merit. Yung grace ang merit. Yung grace ang talagang mismong dahilan. Kasi by, ano po? Oh, yes, by. Pag sinabing by, instrumental merit yun. Hindi siya instrument, kundi merit. Parang I will buy a house by using my money. Yung money, yung dahilan ng pagbili mo, yung money mo. Pero pag sinabi mong through, hindi pwede. I will buy this house through my money. Parang hindi bagay. Diba? Kasi yung through ay parang instrumento lang. Eh. Parang pwedeng sabihin mo, I will buy this house through the loan. Through the pawn shop that will loan me money. Hindi mo pwedeng sabihin, I will buy this house by my loan. Or by my, through my money. Or through my loan. Diba? Naligaw na pati ako. So, by. Tinan mo, for by grace, meritorious cause, sabi ni John Calvin dyan, pareho sila ni Luther, you have been saved. Tapos na. Sa ibang salin, you have been saved. Dito, you are saved. Parang ongoing. No? Ongoing. Pero sa sa translation na iba sa King James, you have been saved. Finished work. Through dia. Yung sinasabi ko na dia sa Greek, no? Yung through sa Greek ay dia. Yung faith is pistius. So you have been saved through. Yung through, ang ibig sabihin doon is instrumental cause. Para maghuhukay ako ang naghuhukay. So ang dahilan kung bakit nahuhukay ako sa pamamagitan ng pala. Yung instrumento ko yung pala. Hindi yung pala ang naghuhukay. Kundi ako. Pero kailangan ko ng kasangkapan para mahukay. So ako ang naghuhukay. Kahit gumamit ako ng instrumento, ako pa rin ang dahilan kung ba't nahukay. Ganon din ang kaligtasan. Ang kaligtasan ay hindi sa pananampalataya, kundi dahil sa biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng kamatayan ni Jesus sa krus. So tinubos niya ang kasalanan, ang parusa para sa kasalanan ng mga hinirang, ng mga sumasampalataya, ay kanya nang binayaran doon sa krus. And therefore, tayo maituturing na namatay na sa kasalanan. Dahil pinatay na ni Kristo yung puot ng Diyos ay kanyang inalis sa atin. Namatay si Kristo at dapat tayo ay namatay na rin. Nakagaya niya sa krus. Lumang pagkatao. At pinapatay natin ang ating lumang pagkatao continually, no? Every day. Yun yung ongoing sanctification. Pero sa oras na siya ay namatay dahil siya pinarusahan, siya ay banal, yung righteousness niya, ang kanya ngayong ibinibigay sa mga taong makasalanan na kanyang kinamatayan. Kasi namatay na siya para sa'yo. So para ka mapatawad, kailangan ilipat niya sa'yo yung kanyang katuwiran. At yung kasalanan mo ay kanyang dinala. Kaya tinamon. Yan yung tinatawag na divine exchange. Divine exchange. Christ's righteousness for my sinfulness. And my sinfulness for Christ's righteousness. Divine exchange. Divine exchange. Ano po yan? 2 Corinthians, chapter 5, verse 21. Pakibasa. 2 Corinthians chapter 5, verse 21. Yun ang dahilan. Yung grasyang iyon ng Diyos. Hindi yung ating pananampalataya, kundi yung grasyang iyon. Yung biyaya na hindi ka karapat-dapat dahil makasalanan ka. Opo.
21. Pero kahit sa kabila ng lahat na ikaw ay hindi karapat-dapat, Oh. namatay pa rin para ka, ang tawag dyan, i-substitute eh. Kaya wala. Sinusubstitute ni Jesus ang kanyang sarili para sa iyo. Kaya wala talaga pong dapat ipagmalaki. Kaya walang maipagmamalaki. Pag sinabi mo naligtas ako sa pamagitan ng pananampalataya, o pinagmamalaki mo yung pit. Oo. Yun, Pinagpagmalaki ka. Ang sabi dyan. sabi po dyan, hindi nagkasala si Kristo. Ngunit dahil sa atin, siya itinuring na makasalanan upang sa pamamagitan niya ay maging matuwid tayo sa Kita harap. mo na? Naging matuwid tayo pero siya ay naging Yes. Dahil itinuring ng Diyos na siya ang nagkasala Mm. sa halip na tayo. Kaya nga, yung kanyang katuwiran ay kanyang naibigay sa atin Yes. nung siya mamatay. Dahil pinalitan niya ng kanyang katuwiran yung ating kasalanan at yung kasalanan natin ay kanyang kinuha at naparusahan na doon sa krus yung kasalanan po. Ang summary dyan, sabi ni John MacArthur ay, Christ lived as if I lived his life. Christ died as if I lived his life. And I live because Christ, as if, di ba? Para nakakalito, ano po? Nakakalito yun. Oo, maganda yung sinabi ni John Oo. MacArthur. Ganito, sa Tagalog na lang. Parang ako si Kristo nung siya ipako sa krus. Yes. At parang si Kristo'y ako nang siya namatay sa krus. Na parang namuhay siya, na parang ako. Na kahit hindi naman siya nagkasala, ako ay nagkasala. Pero parang siya ang namuhay na ako, na makasalanan gaya ko. Kaya siya pinatay sa krus, ako dapat siya. Hinako niya. Nako niya. Kaya nung namatay siya sa krus para sa aking kasalanan, parang ako siya. At siya naman ay parang ako ngayon. Dahil yung katuwiran niya Ayun. ay ibinigay sa akin. Ang tawag dyan sa theology, imputed righteousness of Christ. In-impute niya sa atin o ipinahingi niya sa atin, pinahiram sa atin, o ibinigay sa atin ang kanyang katuwiran, ang kanyang kabanalan. Kaya nga ang turing sa atin ng Diyos ngayon, mga banal sa kay Kristo. Mga banal, mga hinirang ng Diyos. Mga tagapagmana ng Diyos. Dahilan sa sakripisyo at paghahandog ni Kristo ng kanyang sariling buhay doon sa krus. Yun ang grace. Yun ang sinasabing sa biyaya ng Diyos. Dahil hindi ka karapat-dapat. Pero kahit hindi ka karapat-dapat, namatay pa rin siya para sa'yo. Hindi kaya ng turo ng Arminian na kaya daw siya namatay. Ay dahil alam niyang sasampalataya ka, magiging karapat-dapat ka kasi sa kanya. Mali ka agad, Pastor. Mali agad. So, contradictory ka agad yung kanila yun dun sa sabi ng Panginoon. No? Na namatay siya nung tayo makasalanan pa. Hindi siya hindi pa tayo karapat-dapat. Romans 5:8. Oo. Diba? Namatay siya para sa atin nung tayo'y makasalanan pa, nung hindi pa tayo sumasampalataya. Ngayon, sa kanila, sabi nila, may faith na nakita sa'yo, ibig sabihin ay ikaw magiging worthy ka, kaya mamamatay si Jesus Christ para sa'yo. Oo. So, Kaya kanya pipili. oo. Dahil na foreknown ka, nakita ka niya mula sa walang hanggan, sa taong ito, na 2026, na ikaw ay tatanggap sa pamamagitan ng sarili mong karunungan. Kasi hindi naman kailangan ng regeneration ng spirit. Sarili It karunungan. is dependent on your own intellectual capacity. Wow. So ikaw na yung matalino, ikaw na yung magaling. Kaya nga, maipagmamalaki mo yun. Pero tingnan mo, dia pistus, ibig sabihin through faith. Instrumental cause lang ang faith. At saan galing ang faith? And this faith, hindi yung grace, kasi redundant. Yung grace nga, salvation na eh. Mm-hmm. Yung faith na yon na ginamit mo para ma-appropriate mo yung grace. Ang sabi dito ay kai toto ok ex haimon theo tu. Sabi dito, and this is not of yourselves, yung faith, it is of God. Sa Diyos galing yun. Yung faith mismo na ginamit natin upang ating maranasan yung kaligtasan, maunawaan natin kung paano ang ginawa ni Kristo sa krus, yun ay bunga ng regeneration ng Spirit ng Diyos. Kaya nagkaroon ka ng faith. Binuhay ka kasi. You cannot produce faith if you are dead in your sin and in your transgressions. Hindi. Yung faith na unto salvation. Ayun. Mayroon kang faith noon nung hindi ka pa
nakaranas ng kaligtasan, pero ang faith mo, common faith, hindi yun makapagligtas sa'yo. Opo. Tinitingnan mo lang ang Diyos na parang supplier, parang pulis, parang bombero, parang sidekick mo pagka may problema ka, counselor, Ano, diba? Giver, blesser, parang joy giver, healer. ganun lang ating. Yun lang ang tingin mo sa Diyos. Kaya hindi ka maliligtas. Kaya kung ang pananampalataya mo ay hindi nakaabot doon sa regeneration muna, bago ka nagkapit, pag hindi ka talaga na-regenerate, pag hindi ka talaga binuhay sa Espiritu, you cannot produce that faith, which is gift. Kaya nga gift eh, hindi, wala sa'yo yun. Ba't ba sasabihin gift yung faith kung nasa iyo na? Kung ikaw ang nag-produce. Hindi mo sasabihin bigay ito kung galing sa iyo. Kaya nga dito kumukontra yung kanilang katuruan na ang faith nila ang nagligtas sa kanila. Sinakita ng Diyos na sila isasampalataya. So therefore, hindi pala gift yung faith. Kundi yun ay kanilang kontribusyon. Bayad nila yun. Yun ang nakita ng Diyos na karapat-dapat sa kanila. Kaya sila naligtas. Wow, sana all. May kakayahan. Di ba? Ang problema nga, sabi nga ng lagi nating inuulit-ulit bakit naman ang mga sumasampalataya ay yung mga itinuturing na hindi matalino ng sanlibutan. At yung mga matatalino sa sanlibutan ay exposed din naman sa gospel. Pero ba't hindi sila maligtas-ligtas? Kaya ni Stephen Hawking. Opo, kung yun ang batayan. Ay, kung batay, talino noon. Ano niya, yung quantum physics. Si ano rin, yung Kaiko. Isang Japanese na scientist. No, yung sa kanya ay multiverses na ang universe hindi isa. Marami pang verses. Multiverses dahil sa lawak niyan. String theory ang tawag. There is string na interconnected lahat. Pero marami. Marami. Kaya nga nagiging na siya agnostic. Malapit na. Atheist to agnostic. Nawa maging theist at maging Christian. Hapon po yun, Pastor. Hapon. Ang kasi yung kasing claim ng mga Armenians, ng mga Molinists, ng mga Provisionists ay kaya ng tao talaga na maligtas gamit ang faith. Kaya sa kanila dapat ang translation, you have been saved by faith through grace. Di ba? Baliktarin yun. Kasi grace pala, sumunod lang pala ang Diyos Kaya ka pala naligtas kasi may faith. Kaya dapat alisin nyo yung word na charity. Hindi na yun. Kasi sabihin nyo ay pestious na. Pestis. For by faith, di ba? You have been saved through grace. Yun naman ang ibig sabihin nila Baliktad talaga Ang linaw-linaw ng sinabi ni Pablo. Kasi sa Ephesians chapter 2, bago yung verse 8, may verse 1 hanggang verse 5 na nung kayo patay pa, binuhay niya kayo. Kasi, kaya nga nagkaroon ng faith Kaya doon ma-detect na yung faith kaya gift, binuhay ka. Kita mo, balikan mo yung verse 1, chapter 2. Magkakadugtong kasi yun hindi nila kasi pinag-aaralan. Ang ginagawa nila, kinukulapse nila yung chapter. Tapos kukunin yung isang verse, tapos gagamitin sa hindi namang context. Ephesians po, Pastor. Doon din, pareho. Ephesians, chapter 2. Verse 1. Verse 1 hanggang 5. Bago yung 8. Kasi treatise yan Systematic theology yan Systematic yan. di ba? Pablo. Anong sabi diyan? Unay, ano ang kalagayan ng isang taong wala pang pananampalataya? Ang pananampalataya lang ng saving faith. Okay. Patay kayo dahil sa iyong mga pagsuway at mga kasalanan. Sinusunod ninyo noon ang mga samang takbo ng mundong ito at napailalim kayo sa prinsipe ng kasamaan. Ang espiritu naghahari sa mga tao ay pasakop sa Diyos. Ang totoo, tayong lahat ay dati ring namumuhay ayon sa ating laman at sumusunod sa mga masamang hilig ng katawan at pag-iisip. Kaya sa ating likas na kalagayan, kabilang tayo sa mga tao kinapuputan ng Diyos. Subalit, napakasagana ng habag ng Diyos at napakadakila ng pag-ibig niya sa atin. Tayo'y binuhay niyang kasama ni Kristo noong tayo'y mga patay pa, dahil sa ating pagsuway. Naligtas nga kayo dahil sa kanyang kagandahan. Biruin mo. Sa kanila, sila ang bumuhay sa kanilang sarili
Kasi kaya nga nilang buhayin. Grabe. Kaya nga sa kanila, faith precedes regeneration. Una muna daw, faith. Tsaka kabubuhayin. Eh dito, binuhay muna eh. Bago magkaroon ng faith sa 8, verse 8 eh. Dito walang faith kasi nga patay eh. Sabi doon, kayo'y patay sa inyong pagsuway. Yung patay na sinasabi natin sa kasalanan, hindi nangangahulugan na ikaw ay hindi na makakagawa ng masama at mabuti. Yung mabuti na ginagawa mo ay yung pamantayan ay kabutihan ng tao. Yes. Na Isaiah 64:6, anumang iyong mabuting ginagawa, ay pawang maruming basahan lang. Mabuti pa rin. Pero masama, hindi. Mabuti sa term ng tao, pero sa Diyos, hindi siya papasa. Kasi lagi nang may, kumbaga, ang tao may likas na makasalanang kalikasan, nanggagaling siya sa kanyang pusong marumi. Kapag siya gumagawa ng mabuti, ang taong nasa pagkakatala, laging may masamang intensyon. Kaya nga, pag hindi ka siya ng isang tao, ang hirap maka-business partner. Lagi iyan na maganda ang gagawin kasi business partner mo eh. Pero hindi ka makakaasa maging loyal sa iyo yan. Pagdating sa panahon na talagang pera-pera na lang. Tatakasan ka niyan. At ikaw ay sisiraan. Kasi nga, patay siya eh. At yung kanyang kabutihan ay mayroong flavor ng masamang hangarin. Hindi pure ang motibo niya. Na tumulong sa iyo, magpakasakit kasama mo, hindi yon. Ang gusto niya ay kikita ba ako? Ito bang pakikisama ko sa iyo, may mabuting bunga sa akin. Ako ba'y magkakaroon din ng, di ba, tubo. Lalamang siya, gusto niya lalamang. Ay, lalamang siya ang gusto niya. Kaya mahirap mag-trust, no? Kaya nga may mga tao na talagang alam na nila ang ugali ng kapwa-tao. At may mga libro sila na ito ang gagawin mo pag ganito na, ito na. Kasi alam na nila eh. Kumbaga, it is program na parang mayroon ng pattern. Kaya pag ang tao hindi naging Kristiyano, nabuhay sa Espiritu, mahirap pagtiwala. Yung mga Kristiyano na nasasaring nasisilaw pa sa pera. How much more yung hindi Kristiyano? Yun, kakita mo, no? Binuhay kayo nung patay pa kayo. Hindi sinabing, binuhay kayo nung sumampalataya kayo. Hindi eh. Paano yung sinasabi ninyong faith precedes regeneration? Eh sabi na binuhay kayo nung patay kayo. Hindi sinabing binuhay kayo nung sumampalataya kayo eh. Ang linaw-linaw ng verse. Walang sinabing yung faith muna before regeneration. Kasi wala ng faith yung taong hindi kayang makaunawa eh. 1 Corinthians 2:14, ang taong walang espiritu ng Diyos ay hindi kayang makaunawa ng mga bagay na espiritual. Sa kanila kahangalan lang yan eh. May faith sila pero non-saving faith. Kaya wag mong mag-ingat tayo. Wag mo agad ipapalagay ng isang tao dahil pumunta sa atin, ako ay believer eh. Ako ay naging Kristiyano ganitong panahon. Ako ay may faith. Tapos kilala lahat ng mga taong kilala mo rin na Kristiyano. Abangan mo yung kanyang work. Baka patay yung faith kasi hindi yun magpuproduce. Kasi bakit? Ang tunay na faith, ang sabi sa 10, anong sabi? Ephesians 2:10. Tuloy mo. Yan ang sinasabi ni Pablo. Ang tunay na may faith, ito ang magiging ebidensya. Sapagkat tayo nilalang ng Diyos, nilikha sa pamamagitan ni Kristo Jesus upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti. Iyan ang layuning pinili ng Diyos para sa atin noong una pa nga. Di ba? Kailangan mayroong bunga mabuti. Kailangan yung tunay na naligtas, yung tunay na nabigyan ng biyaya ng kaligtasan at nabigyan ng kaloob na pananampalataya ay tiyak na gagawa ng mabuti dahil iyon ang layunin. Kaya sila iniligtas. Hindi pwedeng yung hyper grace na ako naman ay ligtas na eh. Pwede na akong magmura. Pwede na akong pumatay. Pwede na akong lahat gawin ko na. Ako na may ligtas na eh. And that's the problem of misinterpreting yung Ephesians 2:8 without 10. Kaya dapat diinan ang 10. Oo. Sa mga Armenian, diinan mo yung 9. Yung faith, walang dapat ipagmalaki. Kasi ang mga Armenian, nagmamalaki eh. Akala nila ay nagpapakumbaba sila. Hindi nila alam kahit anong pagpapakumbaba na inyong pagtakpan yung pagmamataas nyo eh. Pag sinabi ninyo, hindi lang ang Diyos ang may gawa ng kaligtasan ko. May free will ako eh. At yung free will ko ang dahilan. Ako'y sumampalataya, kaya siya'y sumunod.
Ay kung hindi ako sumampalataya, mailigtas ba niya ako? O sino ngayon ang bida? Mm. Ikaw o ang Diyos? Kaya nga natatanggihan ko ang biyaya ng Diyos eh. Eh kung ayaw ko sa kaligtasan, kawawa lang siya. Huwag niya akong pilitin dahil ayaw ko pilit. Diba? Kaya nga nagpapahabol pa sila sa Diyos eh. Important. Pa-importante itong mga to eh. Tayo wala tayong halaga. Alam natin na wala tayong kwenta sa harapan ng Diyos. At kahit hanggang ngayon, tayo'y biyaya lang kung bakit tayo narito. Wala pa rin tayong kwenta kung hindi sa ginawang pagliligtas ni Jesus, kung hindi sa katuwiran ni Jesus. Tayo'y walang may pagmamalaki na sarili nating kabutihan. Hindi tayo makagawa ng mabuti kung hindi nasa atin at kung wala sa atin ang banal na Espiritu na siyang nagbibigay sa atin ng kakayahan na gawin ang kalooban ng Diyos. Kaya nga, tayo nilikha upang i-ukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti. Ano yung gagawin natin? Mabuti. At bakit natin gagawin? Hindi itinakda na rin natin gawin. Kaya ba pag gumagawa ka ng mabuti ngayon? Hindi iyon sa'yo. Itinakda ka ng Diyos, gawin mo yan. Binigyan ka ng means ng Diyos, gawin mo yan. Yes. So, biyaya pa rin po ng Diyos. Oo, pati yung paggawa mo ng mabuti, kaya monergism ang tawag yan. Na lahat ng ating aspeto ng kaligtasan na naranasan natin, lahat ito'y sa biyaya. Maging yung mabubuting gawa. Tayo pinapagawa kasi at nakatakdang gawin natin yon. Kung nag-donate ka ng 1 milyon sa isang charity, ibig sabihin, nakatakda mong gawin yun. Kaya pag nagkapera ka, dapat hindi mo sarilinin yun. Kasi gagawa ka ng mabuti. Kasi lahat ng nasa iyo, ito'y instrumento ng Diyos para ka gumawa ng mabuti. Hindi mo ito dapat suluhin, sarilihin, ipagyabang. Kung hindi ito'y dapat na ibigay sa Panginoon. I-dedicate sa Panginoon ang iyong lahat na meron ka. Negosyo. Lahat. Hindi lang negosyo, isip, kaluluwa. Di ba kaya nga sabi ng Panginoon Jesucristo, ibigin mo ang Panginoon Diyos mo ng buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip at buong lakas. Diba? Hindi hati-hati, hindi 90%, 100%. 100%. At dahil tayo itinakda na gawin yun. Kaya nga, bagamat tayo ay paminsan-minsan talaga ay nakakasala, tayo na may nagpapatuloy pa rin sa kabanalan. Tayo humihingi ng tawad kung tayo nagkakasala at tayo ay nagsusumikap sa biyaya ng Diyos, sa banal na Espiritu na nasa atin, na tayo ay sumunod sa Panginoon. Dahil kaya naman nating sumunod na. Dahil yun ang layo din natin eh. Paano hindi tayo makakasunod? Ay yung layo din ng Diyos para sa atin. Okay? So kaya nga, to summarize, may dalawang uri ng faith, non-saving faith and saving faith. Non-saving faith. Yung saving faith, yun ay bunga ng intellect. Bunga ng sarili mo, yun ang non-saving faith. Yun yung hindi nagliligtas. Yes. Traveling faith, healing faith, financial faith, faith in faith. Diba? So, naman po, Faith in other people, faith in things, faith in organization, in our government. Yung saving faith, ayun yung galing sa Diyos. Saving faith naman, ay hindi mo kayang i-produce sa sarili mo. Ito'y resulta ng pagbuhay sa iyo, Ephesians 2:5, binuhay kayo nung kayo patay pa, at dahil doon, nag-produce ng faith ang pagbuhay na yan. Yes. Dahil may Holy Spirit ka na, kaya mo nang maunawaan ng Diyos, at kaya mo nang mag-produce ng faith. At yun ay regalo pa rin ng Diyos. Dahil kung hindi ka binuhay, wala kang faith na mapuproduce sa iyong isip, puso, at kaluluwa. Okay? Malinaw po, no? Pastor, dako na po tayo sa mga tanong, question and answers. Ito, parang Espanyola to eh. Sige. Marimes. Kaya hindi natin maintindihan ito, Pastor. Marimes. Mula mi nombre es Marimes de origen Belgium, pero actualmente vivo en Francia. Talaga? Sige. Nandyan eh. Pwede natin na yan. Basahin po natin, Pastor. Sige. Nandyan, sir, sa uli ata, sa dulo ata. Yan. Ano mo yan sa Google? Opo. Naging donasyon. Ayun, no? Demi donasyon. Alam ko na agad. Di ba kasi ang taong patay sa kasalanan, yun lang ang gusto. Kaya pag nag-chat sa'yo, di ka naman kilala, may interest yan na. Pera yan. Ano? Nanghihingi ba ng donasyon to? Ni Gustaria Donarios, una persona honesta. Siya daw ay honest na tao. Syria Y di confianza, kaya magtiwala tayo sa kanya. Tengo un negosyo di importasyon, di accessories para magbebenta pa. Diba? Siya daw ay negosyo niya, nag-import daw siya ng mga
yung mga sa kotse, yung mga accessories. Naku. So'y byuda desde kasi 10 anyos na daw siya. Siya daw ay byuda, may 10 anak, taon siyang anak. O di ba? Kala mo di ako marunong Espanyol, mag-Espanyol. Consulti a todos los médicos, espesyalista, sin solusyon. May sakit kasi siya. Kaya siya ay nanghihinging donasyon. Pagpalain kayo ng Diyos. Diyos te bendiga. God bless you. Di ba? Ikaw naman, oh. Kailangan po ba ng translator? Sana tama, ha? Hola is hello. Opo. Okay, siya daw si Maremes. Okay? Okay, sino pa may tanong? Marami po dyan sa una. The righteous one. Good evening po, Pas. Sa atin. Ask ko lang, Pas, ang saving faith ba ay faith lang talaga? Nagsimula bago ang good works? Kasi marami nang nagtuturo na kaligtasan daw ay may kalakip na mabuting gawa. Hindi pwedeng faith lang. Yes, so dapat talaga nagsisimula ang good work pagkatapos na magkaroon ka ng faith. Kaya nga, 2 Corinthians 5:17, di ba? Ang isang taong na kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Kasi nagkaroon ka na ng bagong pagkatao. Dahil lang sa ibinuhay ka, binigyan ka ng pananampalataya, nananahan sa iyong Espiritu Santo, hindi ka na dating ganoon. Kaya nga, kung ang tao ay nagsasabi na siya may pananampalataya, hindi totoo yun. Nagpapanggap lang yun. Hindi ligtas talaga yun. Hindi nawawala ang kaligtasan. Hindi talaga yun naligtas. Yan. Kaya talagang may kalaki po yun. Hindi pwedeng faith lang. Imposible po yan. Kasi kasama po yan sa 10 na tayo nilikha, nilalang ng Diyos para gumawa ng mabuti. Pag hindi natutupad yun, ay peke yung faith mo. Tama po yan. Hindi po, nasabi na po namin, hindi nagkukontrahan si Pablo at Santiago, magkaibang sinulatan nila. Ang sinulatan ni Pablo, hindi mga Hudyo, kundi mga Hintil. Di ba? Mga Romans, Greeks, at saka si Pablo ay apostle to the Gentiles. So kaya nga, hindi niya kailangang i-refute yung gawa na patungkol sa panlabas Kasi hindi naman marunong yung gumawa ng mabuti talaga Kaya sabi niya, kailangan niyo munang mabuhay sa Espiritu bago kayo talaga makagawa ng tunay na kabutihan. Kasi yung mga yan naman, walang kautusan. Kaya hindi sila pwedeng magpanggap na ako'y may faith, ito mabuti ako. Kasi nga, hindi nga nila alam ang kautusan. So, pero ang mga Hudyo ay nagpapanggap na sila may faith. Kasi kita mo, ako'y nagtitiwala sa ni Moises. Pero di ka naman nagpapatuloy sa paggawa ng mabuti. Kaya faith, dead ang faith mo. Yung faith mo ay intellectual faith. Parang kay Satanas din. How about sa MCGI, Pas? Ang daming charitable helper yung nakatanggap ng biyayang tulong. Ay, pagka naman mali ang faith mo, kahit gumawa ka ng mabuti, mali pa rin. Kaya nga, dapat ay, ang tawag diyan is right faith, right good works. Kung may tama kang faith, tatama yung iyong mabuting gawa. Pero kung ang mabuting gawa mo ay nagmumula o napuproduce dahil sa iyong maling pananampalataya, mali rin ang motive niya. Siyempre, hindi ka maligtas. Kahit na kasi nag-uumpisa sa motibo yun Hindi lang sa panlabas na may libreng sakay, MCGI, naghahakot ng pasahero, so may libreng konsulta, no? Meron sila ang charity work, nagbibigay ng mga pagkain sa mga ulila, balo. Bakit? Ang katuruan nila, ang relihiyon ang magliligtas sa iyo Kaya nga, gumagawa sila ng relihiyosong gawain. Bakit? Ang motibo, para maligtas ang sarili. Yun pa lang yun ay sablay na yun sa salita ng Diyos. Di ba kaya iligtas ang iyong sarili? Yun ay pagmamayabang sa Diyos. Paano ka maligtas kung mayabang ka sa Diyos? Wala ka ng kapakumbabaan. Kaya po hindi po maliligtas ang mga MCGI. Kahit gumawa sila ng maraming mabuting gawa, hindi pasado yung mabuting gawa. Dahil sila po hindi binago ang puso, hindi sila isinilang na muli, sa espiritu, nanggagaling yung mabuting gawa sa isang maruming puso, sa isang makasariling pag-iisip, makasariling hangarin. At hindi yun karapat-dapat kadugod-dugod sa Diyos kahit ilan pa ang ipagamot nila. Kaya mapalad po talaga ang mga pinili ng Diyos makakilala at makatanggap ng biyaya ng kaligtasan. Ba yung ating, hindi po walang bunga, no? Hindi walang kabuluhan ang ating mga ginagawa. Ay sila, walang kabuluhan. Kahit ibigay nila ang kanilang buhay, no? Sa iba, wala pa rin. Kasi maasa sila sa kanilang sariling maruming puso.
Hindi nila alam na sila pala ay walang kakayahan. Akala nila kaya nila na maligtas sa sarili nilang gawang mabuti. Okay? Tanong po ni friend, tanong lang po pas, pag naka-skip po, ako ng pagsamba ng Sunday dahil sa work po yung linggo, nagkakasala po ba ako at hindi na dapat mag-skip ng pagsamba? Kung talaga po namang hindi po pwedeng hindi kayo mag-work sa linggo dahil kayo po naman mawawalan ng kabubuhay, Oo. hindi ka po nagkakasala. Kung ikaw na may naglalaan pa rin ng isang araw, hindi po linggo lang naman ang araw ng pagsamba eh. At tiyak ko po naman ikaw na may araw din ng pamamahinga. Oo. Ay marami naman pong iglesia na halos weekly, no? Everyday na ang pag-worship. So, pwede po ka pong sumamba sa ibang araw. Pero kung iyo po naman talagang iniiwasan yung pagsamba for the sake of doing your job, ayun po ang masama. Na nagiging dahilan yung trabaho mo na, ay, hindi ako pwedeng sumamba may trabaho ako. Pero hindi ka man naglalaan talaga ng panahon Oo. na ibang araw para ikaw naman ay makasamba din sa Panginoon. Yung ibang pastor, nagiging ginagawa nilang excuse yung trabaho Ayun po ang mali. para Hindi po excuse yung trabaho para hindi ka makapaglaan ng kahit isang araw o kahit 2 oras man lang sa isang linggo pero para si, ikaw ay sumamba. pero si Brother Efren, hindi naman siguro. Maari pong ito talaga ay may work eh. Oh, Kaya po kami rin po, hindi po kami nagpipilit sa mga may work ng Oo. linggo na sabihin namin, tumigil ka dyan sa work mo. Di ba? Kasi Sabi- kundi, sila pwedeng umattend naman ng prayer meeting. Pwede naman silang umattend kung wala na silang work pag linggo. Pwede naman silang manood ng TNG. Pwede silang mag-browse ng gotquestions.org website. yun po, yun. Pwede nila pong panoorin pastor yung play noon. Pwede silang Worship manood. natin. Worship. Worship natin. Pwedeng manood. Meron po naman kaming online service. Every Sunday, 11:30 onwards hanggang 1:30. So, puntahan nyo lamang po ang Sola Scriptura Christian Church at yung FB page namin. SSCC ba yun, no? Opo. SSCC. Sola Scriptura Christian Church. At yun po naman ay open sa gustong mag-join. Opo. Pwede po kayo O, mag-join. tapos mag-join kayo pag nakikita nyo na po yung online na, di kahit po kayo nagtatrabaho, pwede naman kayong makinig. Opo, tama. Diba? Kung ang trabaho po nyo po ay light work, baka po naman kasi kayo po ay nasa itaas ng isang gusali na kailangan kayong manduhan ng inyong boss sa ibaba, ay di kayo bingi dahil kayo merong ay kayo po wag naman po ganun. Pero kung ang inyong trabaho po naman ay nasa table o nasa kahit construction pero hindi mataas ang kalagayan ang lugar, Hindi. okay naman, no? Kahit nagpapala ka naman, pwede ka namang makinig. Di ba? Yun po yun. Mayroon pa bang tanong? Kung wala na, pwede na tayong pansamantalang magpaalam. Okay, God bless you. Sige po, kami po ay magbabalik sa next week. Kita-kita po tayo muli sa Tuesday. Po, dito po ang The Narrow Gate And and we are the Cult Busters. God bless you all. And good night.